Lord. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Number two, wait not for men to love, we not their sight. Winning the smile of God brings its delight. Aiding the good and true ne'er goes unblessed. All that we think or do be the best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on a best day hastens by. Workman and work must rest, resting on high. Oh, may we end the day find rest and rest, which God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talent may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Sige, bago tayo magpatuloy, Uncle Tony, mapalingilit mo yung opening prayer. Sige. Kaya pa nag-rugitik siya tayo, service tayo. Yung magkakaroon ka sa ngayon sa karapyan. Yung mga Diyos, kadaya na sa langit. Kasi kumbali ako, nasi konservo, nasi pagsayan, pakawan ng liwanag si Baso, sinasal nila, pakawan na kaya ko. Kasi ngayon ito ako, ang dami ko pa, English yung pala. Parabor mo, sa amin mo, kasakuran mo, ang nawalan ko, paraon, sinasal ko, kasi makanya mo, ngayon ako, basta mo dito, ang ako may tangan daw, dito na may tangan sila, ang tumilang lang daw, hindi umaga, ngayon ako, Amen. Mabalik kayo ng tugaw. Okay, so salamat. One song. On the first stanza, great is thy faithfulness,
O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou wast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature and manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin, place nothing to rest. Died on their presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. So, salamat sa Panginoon. Great is thy faithfulness. Talagang natapos po ang ating anniversary kahapon na naging matagumpay. Although gumawa ang Diablo ng trabaho, ano po, ay talagang iba. Ano po, kahit kahapon, inayos ko na po yung ating mga sound system para maging maayos. Naging problema na naman. Galit na nga yung asawa ko, inayos ko na nga yan kagabi nung isang araw, ayusin mo na naman. Opo, at gusto ko sana maging pulido, pero talagang anong pilit po natin, talagang ayaw. At alam naman po natin na sa speaker po natin, hindi po ganun kalakas yung boses. Pero salamat sa Panginoon na kahit ganun po ay naging matagumpay pa rin yung ating pong service. At salamat po members, salamat po mga mahal kong kapatid sa inyong mga sakripisyo. Alam ko po na hindi po ganon kadali na kayo po ay mag-sacrifice, ano. Salamat. Naipos, Jelly ko, handa tayo. Well, di manok lang nga to, medyo saan. Mayat, naipos, tiyawag na niya, inluto yung ginataan. Well, origin lang lang,
nga pinagkalpukan na ibus. Ay, dinakdakan. Kuwan talaga man na pati. Wala jay kuwangan. Wala jay kankanan. Talagang kuwan. Na yawag na jay. Talagang naibos. Dapat nga nun jay ulo dan saka nga nabati ko. Nalipatan din nga inluto iti at saka. Kuwan iti kalman. Iti rumapi. Kumbaga bakit gusto tadat medyo itagbasin. So nga salamat po kahit wala man po sila Sir Daniel kahapon, sila pamilya, awan ni tatay. Awan nagiging na mga young people kayo. But siguro talagang ganun talaga ang Diablo minsan gumagawa ng paraan. Pero lahat po ng inyong sakripisyo, lahat po ng inyong mga ginawa, hindi po yan mawawala. Kaya 4 na taon, papunta ulit tayo sa 5 taon. Amen? Amen. So next year, na tayo ulit ng 5th mission anniversary. Pag-pray po natin na sana sa mga susunod na mga taon, hindi na po tayo mission, but magiging church na po tayo. Amen? Amen. So, pag-pray po natin. So, ang ating tema kahapon ay be faithful and fruitful and fulfilling God's work. Kapag ilang beses na po natin napag-aralan yan, pero hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin mas napupulfill yung pagiging matapat at mabunga sa gawain ng Panginoon. Amen? So, hoping and praying na ito pong ating pong napag-aralan, naging topic po ay nagsilbing encouragement at na-revive po tayo sana sa mga mensahe na atin pong napakinggan. So, i-enjoy po natin ang ating paglilingkod. Amen? At isa pang awit, and then kunin mo na yung ating will work till Jesus comes. Land restore the eyesight, will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. Will work till Jesus comes. Will work till Jesus comes. Will work. Then Jesus comes and will be gathered home. Through Jesus Christ our faith for rest, He bade His sins to roam, and lay more comfort on His breast till He can that me home. Will work. Gathered home. I saw that once my Savior's side, no more my steps shall roam. With Him I bring this chilling time and raise my heavenly home. Will work till Jesus comes. Will work. Gathered
Amen. Okay, so salamat. Tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Hindi po mawawala pa rin ang ating giving pagdating po sa ating magbibigay sa Panginoon. Amen. So, kahapon ay ano ba yung kahapon? Andito naging hindi okay. Lumagpas tayo sa oras, umabot tayo ng before 12. Ang ini-expect ko sana mga 11 or 11:30 tapos na tayo. Siguro no idinadlawdan nga medyo mali, hindi pa nakita yung pinagpas lang natin. Napulot, mainit po kasi ang panahon po natin kahapon, kaya salamat sa Panginoon. Hindi po namin nag-usapan yun, ba ako na yun, nag-preaching, di kalma na. Hindi po namin nag-usapan yun. Basta sabi ko, ibuhos niya na yung preaching niya. Ang tingin ko doon siguro pang Sunday school niya sana yung isa, tapos preaching niya yung isa, kasi akala niya to preaching lang. Pero sabi ko, single preaching lang po tayo bukas, sabi ko. Anyway, salamat. Nakaka-bless yung mensahe at salamat din po na tayo po ay lumago. Amen? So, we'll work till Jesus comes. Habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay gumagawa para sa Panginoon. So, shall we stand and let us pray for our offering? May I call Sir Daniel to lead us in our offering. Operatory prayer. Nalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa San Cristo. Salamat sa successful na pagdarakos po ng mission anniversary, Lord. At ngayong umaga, Panginoon, ay nilalapit ko po ang kamay ng mga anak mo na magbibigay sa iyo, Panginoon, ng biyayang gagawin sa iyo, pagpalaan mo kami sa aming buhay, sa aming trabaho, Panginoon, resources ng aming income. At ang mga kapatid po namin na mapagbigay, ganun din po ang mapagbigay. Patuloy po na pagpapala ang kanilang maramdaman sa kanilang buhay. At nasumpungan po Panginoon na kami matapat sa iyo sa lahat ng iyong mga gawain kami sumusunod po Panginoon. Salamat sa lahat Panginoon at sa lahat ng pag-ingat mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo magbibigay sa Panginoon. Nakalimutan na ibigay yung sobre. Pero i-direct na lang po natin. Next week na lang po natin. Okay, sige. Salamat po. At kahit tapos na po ang ating anniversary, patuloy lang tayo. Amen? Amen. So, hindi po tapos ang ating anniversary. Tuloy-tuloy po yan at marami pa po tayong magagawa. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating pong buhay at ipaghanda na naman po natin ang nalalapit na Youth Congress po natin. So, pag-pray po natin ang bawat isa. Yung mga young people na hindi na kinulang sa grades, kung sakaling gusto kasi kung uwi si Jalin bukas at uwi si pangalan nito, si Pane, at kung gusto nila maki-join, i-join natin. At ihahatid na lang natin after ng service. So, mag-uusap kami ni Pastor kung pwede sila na morning or kung evening naman, gano'n pa rin i-access. Para sa gano'n, makapag-uusap tayo. Okay, so kulang ata tayo ng electric bandit yan, okay? Walang saksakan. Tanggalin mo yung isa. Yun. Wala naman kasi pinipang ni Anol. Tanggalin mo yung isa yan. Oo, kahit saan dyan. Huwag mo lang galawin yung ano. Sige. Mami. Ilapit mo doon, sa banda doon. Sa kanya ba? Yan. Para mahanginan naman. Yun.
Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. One preaching lang po tayo ngayon. At kami po ay pupunta po ng Jeyo para po sa maki-attend din po ng anniversary. Although kahit wala po sila kahapon, pero nakakahiya po sa ating mga main church at nandun po sila ngayon, makiki-attend. So, salamat po. Actually, meron po akong invitation galing din po sa Baler. Na-attend din po sana ng anniversary po nila. Pero nagkasabay po ang anniversary po ng Jeyo. Kaya sabi ko, nakakahiya naman kung tatanggihan natin sila. Kaya sa Jeyo tayo. Sa Jeyo ang punta po. At kung gusto nyo pong sumama, okay lang po. At maghapon naman po yun, pero balikan lang po kami. Babalik lang din po kami mamayang hapon dito. Uwi sana kami ng Castañeda, kaso tinatamad talaga kami umuwi. Okay. Lalo pagdating sa Castañeda, madaming ibabayarin. Diba, yun naman ang gusto natin pag may utang, gusto ng takasan. At least dito, wala kang utang dito eh. Doon, marami. Kaya, yun, lalo na naghihintay na yung bayaran ng kuryente, gano'n. Kaya mahirap talaga. Okay, so once again, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. John chapter 15, verse 1 to 7. John chapter 15, verse 1 to 7. John chapter 15, verse 1 to 7. Put na po ito sa atin. Pero for the sake of our theme this morning, gusto ko po na i-remind po ulit ang bawat isa about po sa ating tema. So, naghahanap po ako ng pinakamagandang verse, pero talagang ito yung lumalabas. Ano po? So, John chapter 15, verse 1 to 7. Ang sabi niya, I am the true vine, in my Father is the husbandman. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay iniilis niya, upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman ang maliban sa kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin ay siya'y matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy na nangasusunog. But anyway, hindi po ito yung pag sinabi natin apoy, hindi po impyerno ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi ibig sabihin niya na kapag wala kang bunga, eh maiimpyerno ka. Hindi baka ibahin natin yung interpretation po natin. Kapag kayo'y magsipanatili sa akin at sa salita ako'y magsipanatili sa inyo, ay iinin ninyo ang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Okay? So, yun. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa umaga po ito. Salamat po sa iyong salita. Dalangin po namin, tatulungan niyo po kami, mag-isanin po sa mga bawat isa ng mga anak mo na nandirito. Kayo ang siyang patuloy na mangusap sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kami mag-involve sa iyong gawain. Salamat po ng marami. Binabalik po namin lahat ng ito
Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so yon. May mga bago sa labas, ano? Ganun, doon ka nga. Magbantay ka doon sa labas. Kunin doon ka. Yan. Kasi may nakikita ko doon eh. Walang. Para may tumitingin. Yan. Okay, so cultivating a life of faithfulness and fruitfulness. Amen? Kasi napaka-importante ng ating pong makita yung kahalagahan ng pagiging isang matapat na lingkod ng Panginoon at pagiging isang mabunga. Kasi once na ikaw ay naligtas, ikaw ay naging anak ng Panginoon, tingnan mo lang yan, i-check mo lang, basta dyan ka lang sa labas, ay makikita sa atin or dapat makita sa atin yung unti-unti na magiging faithful tayo, na magiging matapat tayo sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang pagiging matapat hindi po yan nakikita sa pag-church lang eh. Kasi minsan, ang isang mananampalataya, ito sasabihin niya, wala pa nga akong upset. Hindi pa nga ako nag-a-upset sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, faithful na ako. Although yung iba, yan ay basihan, although for me, ay isa sa resulta din yan ng katapatan sa Panginoon, pero dapat mas lalo nating ipursige. Kasi ang sabi niya dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang magsasaka. Every branch in me that beareth fruit, that fruit he taketh away. So sabi niya, yung bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga, hinaalis niya. So ibig sabihin, nasa buhay po natin bilang Kristiyano, hindi pwede talaga na maghiwalay ang be faithful and fruitful. Kasi sabi nga sa preaching kahapon, hindi ka magiging mabunga kung hindi ka magiging unang matapat sa Panginoon. Amen? Hindi naman pwede na fruitful ka pero hindi ka faithful. Walang ganon. Saan ka nakakita na yung puno, walang dahon pero nagbubunga? Natutuyo yung puno pero nagbubunga. Parang ang hirap naman nun, di ba? Yan pa nga lang, kahit nga sabihin natin, minsan nga may mga mangga na buhaghag, ang daming dahon, pero walang bunga. So, ibig sabihin, sa buhay po natin, dapat, ang bunga ay resulta ng ating katapatan sa Panginoon. Amen? And then, pag ikaw ay nagbunga, doon kikilos yung pagtupad or fulfill doon sa gawain ng Panginoon. Kaya nga napaka-importante na sa bawat mananampalataya, lagi sila sa Panginoon. Hindi pwede na, okay, faithful ako, pero wala ka naman sa katapatan sa Diyos. Hindi mo naman sinusunod ang Panginoon. Hindi ka naman gumagawa para sa Panginoon. But listen, be faithful and truthful, sabi ng Bible. Kaya sabi niya dito, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Amen? Lahat tayo mga branches, mga sanga. Na ang sanga, nakakapit yan sa puno, which is the Lord Jesus Christ. Na ang puno, kung wala ang puno, wala tayo. Wala ang sanga. Hindi naman pwede na sanga lang nagbubunga. Wala din ganun eh. So kailangan yung sanga nakakapit sa puno. Ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya sabi ko, kapag ikaw ay laging nakadikit doon sa puno, magbubunga ka. Magiging fruitful ka. Amen? At ang sabi niya dito, now every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Di ba? Nagpangit na kita ang J. Mulam, ano itinatay, nga sangsanga. So, siyempre, ang gagawin po natin doon, tatanggalin po natin yung sanga,
puputulin natin yung puno na ginagango, tapno kasta, at daman ng sumublat nga ang tubo. Amen? Ganun po tayo. Kumbaga kung ang kamay natin, listen, pag ang kamay natin hindi mapakinabangan, puputulin mo yan. Hindi literal na ikatong imam. Kasi walang pakinabang eh. So anong gagawin mo? Tatanggalin mo yan, which is lilinisin mo yan para magamit. Ganon. Napaka-importante na sa buhay ng Kristiyano, maintindihan kung paano siya maging matapat at mabunga para matupad ang gawain ng Panginoon. Para sa atin, kung hindi tayo committed sa ganitong gawain, hindi po magiging matagumpay ang ating anniversary. Amen? Ibig sabihin, kumilos man ang dyablo, gumawa man ang dyablo ng mga kaparaanan para hindi po matuloy ang anniversary, pero kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon at mayroong pananampalataya sa Panginoon na matutuloy, mangyayari. Gabi pa nga lang, naku, ang lakas na ng ulan. Akala ko nga hindi natitigil, pero sabi ko, mas okay na rin yung uulan sana kasi kinahapon pa lang po noon, may nagsabi na uulan ata. Sabi ko, mas maganda pag umulan ng gabi. Hindi ko naman inaasahan na yung ulan parang biglang bagsak ng madami. Kaya lahat doon, dito, dyan, naku, wala kaming malulutuan ha. Nagluto na lang kami dito sa mismo dyan sa semento. Madali ang luto. Yung mga young people, anong oras na kayong natulog? Yung mga boys, alas 4, nagsaing. Yung iba yung mga ladies, alas 12, nagdi-decorate pa rin. Sabi ko, grabe mga sacrifice yan. Amen? Pero sabi ko, bahala na ang Panginoon kung paano tayo i-bless. Lahat ng mga sacrifices natin, yung commitment, yung pagluluto, yung pag-support sa gawain ng Panginoon, is a part of our or faithfulness. Amen? Kasi kung hindi ka matapat sa Panginoon, hindi ka gagawa para sa Panginoon. Kung hindi ka matapat sa Panginoon, hindi ka magiging fruitful. What I mean is, hindi ka magiging committed sa kahit ano para sa Panginoon. Amen? Pero salamat sa Diyos, salamat sa inyo, salamat na hindi po kayo nagsawa at talagang Amen. Mapapailan na lang ako eh. Kasi hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Now we are clean through the Word. Through the Word which I have spoken unto you. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita. Tandaan niyo po na ang salita ng Diyos, tutulungan ka para malinis ka. Although masakit minsan, masakit talaga pag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Minsan matatamaan ka, minsan masasaktan ka, pero part yan para tayo po ay mas lalong malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? So, ang kailangan lamang po natin, tanggapin. Well, hanggang maaari, kung masaktan ka, matamaan ka, tilmong ng langan na. Salamat sa Panginoon. Ganun na lang. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4, abide in me. The word abide means maging matapat. Be faithful. Amen? Maging matapat. Hindi ka mag-a-abide sa Diyos kung walang faithfulness. Walang katapatan. And I in you, as the branch cannot bear fruit, sabi niya, nasaan ako? Wala na ka. Of itself, hindi ka sabi niya, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno.
Kaya talagang tayo, mga branch tayo, meron tayong puno. At yun ang Panginoon. I am the true vine, or I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Kaya napaka-importante talaga na pag maganda yung ating relasyon sa Panginoon, maganda yung bunga eh. Kaya number one na makikita po natin dyan is abiding or means the connection. Amen? Kaya sabi niya kanina, abide in me and I in you. Sabi niya. So, verse 4, tingnan po natin, kayo'y manatili. Kaya pag nananatili ka sa Panginoon, mananatili din ang Diyos sa iyo. Sa akin at ako'y sa iyo. Gusto mo na hindi ka i-bless ng Panginoon? Huwag kang sumunod sa Diyos. Gusto mo na mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo? Huwag kang mag-abide. Huwag kang sumunod sa Panginoon. Huwag kang manatili sa Panginoon. But if you want na i-bless ka, makaramdaman mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo, mag-abide ka sa Panginoon. Amen? Yes, proven naman yan eh. Sino ba sa atin na mula nung ikaw ay naging mananampalataya, hindi mo naramdaman yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo? You know, sabi ko nga, hindi ka tatagal sa gawain ng Panginoon kung hindi mo mararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Matagal ka nang nawala sa gawain. Matagal ka nang nag-quit. Matagal ka nang hindi naging matapat sa Panginoon kung hindi mo naramdaman yung pagkilos ng Panginoon. But thank God, praise God, na tayo, until now, nananatili tayo. Kahapon nga sabi ko, oo nga ano, kung yung mga tao hindi sila faithful sa Panginoon, magtitiis ka ba sa init ng panahon? Well, kurang lang yan, at agang mga eh. Kaputi-puti. Kami ang agang mga ko. Nga, parang kahit ano na lang sinasabi. Siyempre, di ba, pag gutom, mainit, agang mga ka eh. Iba-iba yung sasabihin mo eh. Pero salamat sa Panginoon dahil matapat ka na naglilingkod sa Panginoon, tumatagal ka sa gawain ng Diyos. At ano sabi niya po dito? The branch has not no life of its own. Amen? Connection. Number 2, the correction. Pag sinabi natin the correction, yung adjustment. Amen? Ano sabi niya po doon sa verse 2? Every branch in me that beareth not fruit, ano sabi niya? He taketh away. Ibig sabihin, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis. Kaya sabi ko, pag hindi, kung sa katawan mo, hindi gumagana ang isang kamay, puputulin mo yan. Nasakit. Nasakit. Lera daw magreklamo. Nung maminsan, siyempre, nasakit. Nasakit. Mas nasaksakit na wan imam. Yeah. Mas nasakit na wan imam. Sometimes tayo, pag nainitan, siyempre, hindi maiwasan, nasakit ti ulo tayo. Amen? Ngayon nasaksakit na wan ulo na kan eh. Nasaksakit ti wan ulo na. Pero salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sa buhay natin, talagang kailangan nating tanggapin na po natin na minsan kailangan mong masaktan sa salita ng Panginoon. Amen? Kailangan mong ma-rebuke minsan. Kailangan mo na makaramdam ng sakit, ng pait sa buhay. Hindi dahil gusto ng Diyos,
na mawala ka sa pagawain, hindi dahil gusto ng Panginoon na huminto ka sa paglilingkod, kundi ang nais ng Diyos, yung mga sagabal sa paglilingkod mo, mawala sila para ikaw ay maging mabunga. Amen? Iso nga maminsan mapansin tayo, dagitang branch, dagitang sanga, kat no di nga magbunga dayta, mas mainam na tanggalin mo na lang para magbunga. Kaysa naman pang-display na lang. Di ba naghilig tayo ti bonsai? Sino kanya nailig ti bonsai? Siyempre, no bonsai, ay nagpintas mag-dayto, di ba? Hindi naman ako against sa bonsai. Ako din, gusto ko din ng bonsai. Pero sa panahon ng taggutom, ang bunga ba dayta? Pastor, ang damot ti bonsai nga bunga. Kailan magawa natin, yan yung Ganon minsan ang Kristiyano eh. Pag hindi lumalago, nagiging bonsai. Pero hindi ko sinasabi na, ay, mag-iimbag kayo kaya ni Pastor ti bonsai. Anak, nung lumadiyo ti bonsai, yung itidulangan ka niya. Mag-iarib tayo lang ti biyak iti Kristiyano. Amen? Ngay ti Kristiyano, no di nga bunga awan pakinabang na. Iso nga ti kunana, putuden na, ikatan na, linisan na, tapno kastakat agbunga isuna. Iso nga kada tayo nga Kristiyano, kunana, the correction, nga every branch that does bear fruit be promise or pros, kunana, that it may bear more fruit. So, ibig sabihin ng tao, kapag hindi po, or ang Kristiyano, kapag hindi po talaga ito nagbubunga, talagang linisan na dayta. So nga, di ba? Nung ikaw ay bagong mananampalataya, kunting mapakinggan mo lang, kunti yung ayaw mong pakinggan na sakit tinatamon. Pero pag ikaw lumalago, hanggang sa nagiging matapat ka, mapakinggan mo man yon, masaya ka pa rin. Bakit? Tanggap mo na eh. Nasanay ka na eh. Dahil sa katapatan mo, nagbubunga ka. Ang pagiging fruitful, makikita yan sa kahit anong aspeto ng buhay Kristiyano. Sa gawa, sa pananalita. Amen? Sa kung paano ka mag-isip para sa Panginoon. Nang iisipin mo lagi, gusto ko na ang Diyos mapasaya or sumaya sa aking buhay. Pero kapag ang buhay natin, walang katapatan, walang pagiging mabunga ang buhay natin, talagang napaka-miserable. Oh, first time, thank you. Yun. So, correction. Minsan, i-correct ka ng Word of God. Amen? Kaya, kakapsat, di ko mga sakit tinakaw mo, nung minsan, matamaan ka no, sa sawa. Hindi ko naman alam kung anong problema mo na dapat ni Kispuso makapadala. Pero, at yaman kalatan kini ako Diyos, gabuti ka kasta nga banan, makuliktar ka. Amen? Amen po ba? Mas mahirap pag walang nagtatama sa atin. So nga nung maminsan, awatan tayo nga at iti. Merong magtatama sa atin. So nga, salamat sa kadati pastoryo nga hindi man po ako perfecto, pero salamat pa rin sa Panginoon. Ibinigay kayo ng Panginoon sa akin. Amen? At ibinigay kayo. Or ibinigay ako ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ko, wala kang pagsisisihan. Nang Toltoni, na Pastor Naije Cagayan. Nung gaputada dito yun, hindi ko pa sinasabi na ako ang nagginamit ng Panginoon.
Pero salamat, ada ka to, inyang God. May pastor siya doon, pagdating dito, may pastor siya. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay inilagay sa gawain ng Panginoon. Amen? The last, advancing or the commission. Amen? Pagsulong. Amen? Pagsulong. Verse 8. Ano sabi niya sa verse 8 ng John chapter 15? Verse 8. And last of all, he was seen of thee also. Una na, at sa kahuli-hulian. Tama ba? Sorry, mali. Mali ang aking binasa. Sino ka po nga malpas? Sa ganitong lumalwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Amen? Herein my Father glorified that ye bear much fruit, so ye shall be my disciple. Amen? So, kailangan po natin na maging mabunga, and then after that, fulfilling God's Word. Kailangan natin na i-fulfill ang trabaho ng Panginoon. Gawin po natin ang trabaho po natin para sa Panginoon. So, tandaan po natin, napaka-importante po nito. Be faithful and fruitful in fulfilling God's Word. Amen? At darating yung panahon, i-bless tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay na ating ginagawa sa Diyos, may kapalit po yan. At kailanman, hindi po magsasawa ang Panginoon na tayo po ay pagpalain. At ang pinaka-last verse po natin, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Lagi natin naririnig yan, always abounding. No? So, yun yung fulfilling. Ano? God's work. Pag pinupulfill mo ang trabaho ng Panginoon, nag-a-abound ka sa trabaho, which is the fruitfulness, ano po, ng buhay Kristiyano po natin. So, yun, nalalaman ng Diyos ang ginagawa mo. And time will come, hindi po sayang yung ginagawa mo natin. Amen? So, yun, tandaan po natin, tuloy-tuloy po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, hindi tayo nga sumardang tipa nagservi tayo. Kanya, siya, naragsakak nga ada kayo, naragsakak nga ada tinainayon ka na tayo, ada ni uncle, ada di parents ni Cyrene. Tapay ko nga tadi kayo maguma ha. Kanya. Di bali, aguma kayo kanyatan, wag lang kanya. But sige nga rod, mapang kami Jeyo, pwede kamo no sinutik sumuro, kanyayo, nukas jay, ituloy tayo tumanante pa nag-service tayo. So next Saturday, next Sunday, awan ko mati ang liban ha, hello, awan ti ang liban no Friday no next Sunday niya. Kasi no ang liban kayo, malugi kayo, bahala kayo. Basta kanyami, agragsak kami noong Domingo. Okay, sige. Tumakder tayo, nagpas tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po Ama sa umaga po ito. Salamat po sa natapos po naming service. Dalangin po namin na kayong siyang patuloy na kumilos, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami at dalangin ko po na kumilos po kayo maging sa aming buhay. Alam ko po na mahirap po ang buhay ng isang Kristiyano. Lalong-lalo na po ang pagiging matapat, mabunga ay hindi minsan nagiging maayos. Tulungan niyo po kami na ma-fulfill po namin
ang buong taon na naman na kami po ay naglingkod sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, ibinabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat. God bless po sa